Mga ka-BMH, may stiff neck ka ba o sakit sa liig na aabot hanggang balikat at hindi pa rin nawala o pabalik-balik kahit pinagamot o pinamanage mo na ito? At gusto mong malaman ang mga posibleng sanhi o solusyon para mawala o hindi na pabalik-balik ang sakit ng liig? Dali, lumingon tayo sa buong katotohanan. Mga sanhi at solusyon ng stiff neck o sakit ng liig. Part 1. Mga sanhi ng sakit ng liig o stiff neck. Number 1. Ayon sa mga health expert, maling posisyon sa pagtulog. Maraming tao ang nagkakaroon ng stiff neck dahil sa maling pwesto ng liig habang natutulog. Halimbawa, kapag masyadong mataas o mababa ang unan o kaya naman ay baluktot ang liig sa magdamag. 2. Biglaang paggalaw ng liig. Ang biglaang paglingon sa gilid o pagtango ng malakas ay pwedeng magdulot ng pananakit at paninigas ng kalamnan sa liig. 3. Matagal na pananatili sa isang pwesto. Halimbawa, kapag matagal kang nakatungo sa CP o computer, nahihirapan ang kalamnan sa liig kapag hindi ito nakakagalaw ng maayos. 4. Stress o tension. Kapag napapagod o nai-stress tayo, dumidikit at sumisikip ang mga kalamnan sa balikat at liig na nagdudulot ng stiff neck. 5. Physical na pinsala o injury. Pwedeng makapinsala sa liig dahil sa aksidente, sport injury o pagkadulas. Okay? So yan muna ang ating part 1 mga kabimets. Dito naman tayo sa part 2. Mga solusyon at payo para sa stiff neck. Number 1. Magpahinga at iwasan muna ang paggalaw ng liig. Huwag piliting igalaw kung sobrang sakit. 2. Warm compress o hot pack. Maglagay ng mainit na towel o hot pack sa nananakit na bahagi ng liig mga 15 to 20 minutes, 2 to 3 beses sa isang araw. Nakakatulong ito para ma-relax ang kalamnan. 3. Tamang unan at pwesto sa pagtulog. Gumamit ng tamang kapal ng unan na susuporta sa liig. I-sure ding nasa tuwid na posisyon ang katawan habang natutulog. 4. Iwasan ang matagal na pagyuko o pagtutok sa gadget. Every 30 minutes, tumayo at igalaw ang liig, balikat at likod para makarelax ang mga kalamnan. 5. Dahan-dahang pag-stretching o tamang massage. Malaking tulong ang tamang massage dahil sa number 1, nakakatanggal ng paninigas ng kalamnan. Kapag minamassage ang liig at balikat, natutulungan nito na ma-relax ang mga naninigas na kalamnan. Nababawasan ang paminsan-minsan na pamumuo o paghigpit ng muscle na dulot ng stress, maling pwesto o pagod. 2. Pinapabuti ang pagdaloy ng dugo. Ang massage ay nagpapabilis ng sirkulasyon ng dugo sa apektadong bahin ng liig. Dahil dito, mas mabilis ang pagdadala ng nutrient at oxygen sa mga nasirang tissue
at mas mabilis ring naalis ang mga waste product ng cells. Nagresulta ito sa mabilisang pagaling. So, totoo ito mga ka-BMH dahil isa ito sa mga benepisyo sa massage, no? Kung narinig o na play nyo ang ating unang video, no? Mga effect purpose ng massage. Okay? 3. Nakakatulong sa pagbawas ng pananakit. Ang dahan-dahang pagmassage at tama ay nakakabawas ng sakit o pain signal na ipinapadala ng nerve sa utak. Nagreresulta ito sa pakiramdam ng ginhawa at pagaan ng liig. 4. Nakakabawas ng stress at tensyon. Bukod sa physical na benepisyo, nakakatulong din ang massage para ma-relax ang buong katawan. Bumaba ang level ng stress hormones tulad ng cortisol at naglalabas ng feel-good hormones tulad ng endorphin. 5. Pinapabuti ang flexibility at paggalaw ng liig. Ang regular na massage ay nakakatulong para hindi maging matigas o limitado ang paggalaw ng liig at balikat. So, maganda mga kamit, no? Yung regular o palaging nagpamassage ay isa pala sa benepisyo ay yung liig natin, no? Para hindi limitado kung saan tayo lumingon o kahit lumingon ka niya. Pwedeng mo siya makita. Hindi ka matulad sa isang robot kung saan ka lumingon ay sumabay o sasama ang inyong katawan. Oo. So yan ang mangyayari mga ka-BMH. So maganda ang palaging magpamassage. Okay, so patuloy po tayo. Panatilihing tama ang postura lalo na kung palaging nakaupo. Mag-exercise at magpamassage regularly para maging malakas ang kalamnan ng liig at balikat. So maganda mga kabimit, no? So hanggang dito lang muna tayo mga kabimit. Paalala, kung hindi pa nawala o hindi dahan-dahang nawala ang sakit after 3 days o may iba kang naramdaman, agad puntahan ang inyong doktor na iyong pinagkatiwalaan. Maraming salamat mga kabimit sa inyong panonood at pakikinig. Sana po ay may iba naman kayong natutunan dito sa ating vlog, sa ating video. So hanggang sa susunod nating pag video mga kabimit, dito lamang sa ating BMH Vlog 37. Bye bye you!